alaga niya dito yung napakagandang babae na si Miss Christine Bermas. Pero syempre po, si General is, sa totoo lang, mahal niya yung si Miss Christine. Pero syempre si Miss Christine is meron pa siyang ibang intention sa kanyang pagkatao na na hindi alam ni General. Although si General talagang kahit ganun siya, kahit ganun yung pakikitungo niya, pakikisama niya, hindi niya papabayaan si Christine. Pero syempre, may ibang intention si Christine na gusto niya pa yung mangyayari. At yung gustong mangyayari ni Christine, hindi kasama si General dun sa lifestyle na gusto niya. Yun yung mangyayari. So, grabe maganda yung story nito at napakaganda ng pagka-tailor ng kwento. Direct, but doesn't he look too young to be a general? He's too powerful. Hindi. Hindi naman po. Parang this is right now. Like batang general. Batang general. He's not really a general eh. Tapos yun lang po yung tawag sa kanya, general. He's not necessarily a general. Wala siyang meaning ang tawag sa kanya, general. Kasi he's too powerful, he's too demanding, he's too dominant. Kaya po ang tawag sa kanya is general. Yes. Aba. And then ako naman po doon, si Alex, so bata ako doon, then matalino, duwag, then mabilis mauto. So ako yung kapitbahay naman ni Rose, so maganda yung story kasi magkakaroon ng something, ayun. Magandang twist po yung kwento ng kapitbahay. When you say you are matalino, you're a matalino character, it doesn't show in the trailer. Di pa po pinapakita ko sa trailer, pero mahaba po yung process nung kung paano po si Alex dumiskarte. Ayun. You can pass on this microphone. Sige, tanong ko lang, bawat isa kasama si Direk. Meron ba kayong mga kapitbahay ever na pinagnasahan ninyo at pinagpantasyahan ninyo? Lahat ng kapitbahay. Yes? Magandang tanong yan. Hi, Ray. Siyempre. Yes. Meron nga ba? Oo. Well, a long time ago meron. Depende sa neighborhood. Paano mo pinagpantasyahan? Okay lang ba? Siyempre, kwento ko na medyo siya, medyo rated R. Kukwento ko ng rated R kasi yun yung tanong mo, so ito talaga yun. So, Ano ba yun? Fantasya, it means na hindi ka ba nakakatulog? And then, ini-stalk mo ba siya? hindi. And then, kasama ba siya sa pagligo mo? Not, giving us details. Kasi maraming mga conservative dito. Okay. So, Charot. okay. Meron ba? Leonardo, okay lang ba? Diretso yun na daw. Nakikinig na si June na malaman ng katotohanan. Diretsyahan. Okay, sige. So yun when I was 12 years old, meron akong kapitbahay na maganda talaga yung features niya, tsaka na maganda yung skin niya, tapos So, tinitingnan ko siya habang naglalaba. At habang naglalaba... Ha? Iba na alawi, naglalabas sa Anyway, ayun nga. So, nakita ko siya naglalaba and then, nakita ko yung short. So, syempre, pag naglalaba ako, nagkukuskus, di ba? Nakabuka ka and then nakikita ko yung niya, yung singit ng niya. So, nung 12 years old, nakita ko parang doon na namulat yung ko na parang ang ganda pala pagka nakakita ko ng ganung bagay. Yung yung sensation na nagliliyab na yung parang yung manhood na talagang manhood. Hindi naman dapat pang dumating pero nagulat ako kasi syempre nakita ko siya. Pero yun, dun na nag-start yung fantasy ko sa kanya. Yun. Hindi ko sinasadya yun. May asawa ba to or dalaga or ano? Hindi ko alam kasi hindi kami kasi 12 ako nun actually nahihiya pa ako mag-approach ng so tinitingnan ko lang siya from the distance. Sa Montalban ba ito or sa...
Hindi. Sa Bulacan. Sa Bulacan, marami magaganda sa Bulacan. Yes. You were 12, hindi siya 12 din. Hindi siya 12. Medyo ano na siya, medyo mga siguro, let's just say mga, let's just say 20s, mga ganun. Student, yung ano niya. Walang swala ayaw mo 12. Thank you po. Thank you, Chess. Yes, thank you. Ikaw naman, Clifford. Ako naman po, nung ano pa ako, 15 years old naman. So, that time po, may kapitbahay kami. Maganda rin, kasi ngidaran ko lang rin. Then, sabi ko, okay to maputi. Sabi ko ganyan, pwede maging artista, ganito, ganyan. Tapos, naging close kami. After nun, parang after a month, may family reunion kami. Nagulat ako bakit nandoon siya, yung pala pinsan ko. Yun yung sa akin. So, naudlot ang pagpapantasya. Naudlot ko. Okay. Direct, I'm sure meron ka. Ah. Lalaki pa ito, babae. Actually, yung kapitbahay ko is based on personal experience. Yung I live in a condo kasi, tapos may mga ganung ganapan. Kaya when I write this story, naisip ko siya, yung mga experiences ko, ano nakita ko doon, kung ano yung nagaganap, ganyan. So, naglikot na yung imahinasyon mo. Opo, ganun, kaya siya nabuo. So, pag napanood niyo siya, ito nangyari. Pwede lang yung mga twist, pero yung situation sa condo, ganun po. Personal experience mo. Yeah. So, ikaw si Clifford. Oo, parang ganun. Okay. So, nagkaroon ka ng sexual contact sa kapitbahay mo. Yeah, wala, oo. Ayun. Marami. Diba, you live in a condo, you like, go around. Direct, sorry ha. Babae to, lalaki. Siyempre lalaki. Okay. Sige. Okay. Ano pa ba? Teka. Sige, mamaya na lang ulit. Sige. Naubusan. Alright, salamat po. Sir Ray Pumalay, syempre Sir Danny Vivas, maraming salamat din po. Now, At teka, meron pa pala. Ano follow-up naman ang po. second question? Go ahead po. Sige. Kumusta naman ang pagtrabaho kay Christine Bermas? Kasi syempre, isa sa pinaka-in-demand at isa sa mga unang batch siya o second batch ng mga Viva Max stars, and still, hindi nawawala yung alindong ng isang Christine Bermas. Para sa akin po, nakawork ko si Christine Bermas. First time po eh. Napapanood ko na talaga siya sa Viva Max bago ako sumabak sa Viva Max. Then, sabi ko, Viva Max crush ko to sabi ko ganito. Tapos, nagulat ako, may project na bago, kapartner ko siya. Then, mabait siya, hindi siya maarte, makulit, basta napaka-down to earth niya. Experience ko nga, ayun, kagaya nga doon sa si Miss Christine Bermas is, ang ko sa kanya is, acting-wise, talagang magaling si Miss Christine Bermas. Yun lang talagang masasabi ko sa kanya. Well, sa love scene, maayos yung love scene namin, and we approach it professionally. Pero sa akin, ang ko sa kanya is yung acting talaga niya maganda. Yun. Thank you. Ilang taon ka na? Are you younger than Christine? 20 years old po ako ngayon. Then sa Tuesday, birthday ko na po. So, si Christine, isa siguro sa pinaka-professional na artista na katrabaho ko. Tama si Chester, magaling siya artista. Actually, she can cross over sa mainstream kasi may lalim siya. Magaling na artista si Christine. Thank you. Alright, salamat po. Up next, we have Sir June Nardo from Marites University. Kumakain lang ako. Inutong kami sa kabulan dito. Ready lang. So, direct magkano budget mo rin? Enough. Sa sapat Ilang naman po. days to? 5 million. This, 2 days po ito. 2 days shoot.
So they should. So, na-kontento ka naman sa product mo. Yeah, ayos naman po. Pag pinanood niyo po siya, hindi niyo po isipin na, 2 araw na ako nung ganyan. Gaano karami mapapanood nila? Ilang love scenes. Siyempre, ng daring scenes na naabangan ng buong mundo dito sa kapitbahay mo para matalo yung ibang ano. Di ba, Ma'am? Siguro po hindi sa dami, pero sa pagkakaayos ng paggawa. Okay. We did, I think there's like 6 See? sa 60 minute, sa 45 minute na haba. We had 6. So, may duplication ba sa... Ginagawa ka ng Viva Max direct? Aba, Ano? May duplication or traditional or the usual? Ba't ito papakita mo rito ang caring scenes? si Christine po, ang papakita rin dito. Napakita si Christine yung mga kaibang ginawa niya. She's done many before, Okay. but then I think she did well here. Also, there's another, if we're gonna talk about love scenes, sir, matapang po kasi akong gumawa. Matapang akong gumawa ng eksena sa love scenes. Okay. I'm known for that. Okay. So dito, Dito. matapang si Christine, matapang po yung material. So aasahan po natin na matapang din po yung mga kulod natin. Hindi ba mahirap sa'yo? Hindi po. Ganyan. Actually, Direct no, na sir. ganyan? Hindi po. Kasi we base, when I make a movie, sir, or a project, I start with a story. And then we put the love scene. We thread it through. Kasama siya. Hindi na siya basta malagay. So with that, kapag isasama po natin ang bawat eksena ng bawat love scene na binubuo natin, is, I would say, sabi niyo, ano ba, pinupusuan. Pag ako gumagawa kasi pinupusuan ko yan. May puso, pero matapang kasi yung puso ko, sir. Kaya, I'm not sure if hindi siguro napanood, pero you should try yung mga nagawa namin before na, yun nga, katas, pati yung sayaw. Yun, medyo matatapang sila. So, anong gusto mong pahatid sa pelikula na ito? Meron ba? This movie po is, ipahatid, this is to entertain. Okay. Kasi, di ba, natatakot na sa... Walang pretensyon. No, to entertain siya. To entertain. To entertain an audience. Ganun po siya. Kasi yung pelikula natin, sabi na, hindi naintindihan ganyan. Pero it's about nangyayari ko itong buhay, again, based on what I've experienced. Kapitbahay siya, lahat tayo may kapitbahay, lahat tayo minsan sa buhay natin humanga sa isang kapitbahay. Yes, away, nag-isip, or what, nagpantasya, yes. Pero, hindi natin alam na minsan yung mga kapitbahay natin may mga sikreto na tinatago. Akala natin yun lang sila, pero hindi pala. So yun, baka dapat mag-ingat sa mga kapitbahay. Ganun po siya. Kasi yung kwento natin, may malaking twist sa dulo na dapat natin, hindi mo expect. Ganun siya. Kung mag-ingat ka rin sa mga kapitbahay mo, ha? You should know better, eh.